Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Chris Newsome. Yes, ito po kasing si New ay nababalita na ngayong All Filipino Cup campaign ng SMB ay dito na nga sila magre-reach out dito kay Chris Newsome. Alam din naman natin last year na binigyan ito ng maayos na kontrata ng Meralco Bolts kung saan binigyan ba naman ng 2 milyon kada buwan ito pong si Newsome sa kanyang birthday celebration mga kabrods. Pero syempre, hindi magpapahuli ang SMB. Bakit? Ngayong All Filipino Cup, alam din naman natin na ang ganda nga ng run ng SMB ngayon ay nakukulangan pa nga sila. Alam naman natin na kakapanalo lang nila against Ginebra, pero syempre ang SMB gusto pa rin ng isang Chris Newsome. Muntik-muntikan na nga doon yung CJ Perez trade mga kabrods. Buti na lang gumagawa si Perez hanggang ngayon. Bumira ba naman ng 23 points. Kaya nga ito pong si Chris Newsome ngayon ang gusto nilang ipares dito kay CJ Perez. Pero syempre hindi naman nila bibitawan si Perez mga kabrods. Ang dami kasing mga stars din dito sa SMB na hindi na nila nagagamit. Katulad na lang nina Jericho Cruz, Wami Chongson, sina Chris Ross mga kabrods. So ang dami nga mga pwedeng superstars na point guard na pwede na lang i-trade dito at i-offer sa Meralco Bolts. Alam din naman natin na MVP group ito, hindi ito basta-basta papayag mga kabrods. Alam nga natin na ito pong si Chris Newsome sa tagal-tagal dito sa PBA ay iisa pa lang ang kampyonato nito mga kabrods. Alam ko na reports na rin natin ito na ito pong si Newsome ay gusto nga lumipat ng ibang kupunan dahil mga kabrods, alam nyo na kung bakit. Dahil every player's dream din naman dito sa PBA ay magkaroon din ng kampyonato. Si Newsome, one of the biggest superstar na rin dito sa PBA, pero hindi mo alam na iisa lang pala ang kampyonato nito sa PBA. Bakit? Hirap na hirap kasi ba naman ang Meralco Bolts, kumbaga hindi ito yung priority ng MVP group na palakasin talaga, kung saan TNT Tropang Gigang pinakapanganay nila dito. Sumusunod lang ang Meralco, pati yung NLEX Road Warriors. Kaya ito pong Meralco Bolts, imbis na palakasin, itong si Chris Newsome na lang ang nagpapalakas sa lineup neto. Kaya ito pong si New mga kabrods ay napabago din talaga. Kaya ito pong si Newsome ay gusto rin na itong pumunta sa ibang kupunan, kumbaga yung matutulungan din siya mga kabrods, katulad na lang ng SMB. Alam din naman natin ang SMB, napakadali lang nilang magkampiyon, lalo na pag nagseryoso. Ito pong Birmen, ang ganda nga ng run nila, di ba mga kabrods? Tapos ito pong si Chris Newsome ay syempre mas papayag ito sa SMB. Kung 2 milyon kada buwan ang offer ng SMB at Meralco Bolts, syempre doon na siya pupunta sa SMB mga kabrods. Kaya ang SMB ngayon ay gustong i-reach out ngayon ang Meralco Bolts dahil may mga offer sila under the table. Kumbaga, meron na silang nakahandang offer sa Meralco Bolts. Hindi nga natin alam kung papayag doon ang Meralco dahil hindi rin naman basta-basta ang Chris Newsome mga kabrods. Dahil pag tinanggal mo yung Chris Newsome dyan si Meralco Bolts, mga kabrods, ay pilay na talaga sila. Pero ito pong si Chris Newsome, para sa kanya at para sa SMB, win-win situation lang naman ito. Makakatulong ito sa career niya na magkaroon ulit siya ng possible at napakalaki ng chance na kampyonato sa SMB, at para rin ito sa SMB mga kabrods. Kumbaga win-win situation between SMB and Chris Newsome. Pero sa Meralco Bolts, alam din naman natin na hindi rin naman pipitsugin ang ibibigay ng SMB dito sa Meralco para makuha si Chris Newsome, para rin mapakinabangan nila yung player na iti-trade ng SMB. So mga kabrods, kung makuha ng SMB ito pong si Chris Newsome, malakihang trade, blockbuster trade. Pero pagdating sa opensa, depensa, leadership, skill set lang ni Chris Newsome, alam nyo na yung naibibigay na ito sa table mga kabrods. Gilas Pilipinas pa nga lang, napakalaking tulong na ni Chris Newsome. Paano pa kaya kung mapunta pa ito ng isang super-studded team lineup na katulad ng San Miguel Beermen? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam ko nga tinambakan ng SMB ang Barangay Nabra San Miguel, pero yung ating final score 104-93. Pero first to third quarter mga kabrods talagang tambak. Sabi nga ni Coach Tim Cone, talagang nakaka-embarrass yung ginawa nila last night. Syempre hindi man sila nakalamang man lang kahit isang quarter, tapos puro tambak pa mga kabrods. Tapos nakakalapit sila pero garbage time na yan yung fourth quarter na seconds na lang. Ang isa kasi sa problema dito ng Ginebra mga kabrods, once kasi na makaharap nila ito pong si Junmar Fajardo the Kraken mga kabrods, ay hirap na ang Ginebra, lalong-lalo na si Japet Aguilar. Tignan nyo naman mga kabrods, from 30 points na unang laro ng Ginebra versus Terra Firma Jeep na 30 points ni Japet Aguilar to 12 points na lang
against SMB. Grabe yung downside kapag ang SMB ang nakakalaban ng Ginebra. Hindi makaporma si Japet, hirap na hirap ang Ginebra na matapatan sa depensa si Junmar Fajardo. Kaya pagdating sa SMB, hirap na hirap talaga sila mga brods. Talagang 50-50 chance na naman na makapanalo sila against the Kraken, Junmar Fajardo, and CJ Perez the Predator. Ito mga kabrods, gusto ng Barangay Ginebra San Miguel na mag-boost at magdagdag ng big man sa kanilang lineup mga brods. Ito, bali-balita't ito ngang si Greg Zila, Greg Slaughter mga brods, na alam din naman nating huling pinaglaruan yung Manila Stars sa MPBL na hindi rin natin alam kung tatagal pa ba siya dyan or may kontrata pa ba siya dyan dahil nire-reach out na rin ito kahit papano ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito po kasing si Greg Slaughter, napakalaking bagay nito against the Kraken Junmar Fajardo. Bakit? Kahit pang depensa lang si Greg Slaughter mga brods, ang laking tulong na yun, 6'11 versus 7-footer, and hindi rin naman patpatin si Greg Slaughter mga kabrods, kaya nahihirapan din si Junmar kung i-body-body rin niya si Slaughter dito. Maski sa opensa rin, alam din naman na ni Greg Slaughter yung opensa ni Coach Tim Cone at ilang kampyonato na rin ang naibigay nito. Kaya pwede kung si Greg Slaughter kahit alam naman natin Barney nga daw, malambot si Greg. Pero yung height niya kasi mga kabrods, yun talaga yung height presence ng isang 7-footer ay napakalaking bagay nun mga kabrods against kay Junmar Fajardo. Isa pa, itong 6'10", 25 years old Kamakahepa mga kabrods na gusto ngang kunin ito sa paparating ng Rookie Draft 2025 ng Barangay Ginebra San Miguel na ngayong naglalaro sa Fraport Skyliners sa Frankfurt, Germany. So, Euroleague pa lang, experience pa lang niya sa Euroleague mga kabrods ni Kamakahepa, and napakalaking bagay na neto. Skills, parang hindi 6'10 kung gumalaw athletic din, at ito, ang taas tumalon. So, kung ito yung ipapares mo rin kay Junmar Fajardo, laking tulong nito para kay Japet Aguilar mga kabrods. 6'9 nga lang si Japet, mas matangkad nga itong si Kamakahepa tapos athletic pa. Talagang mahirapan na the Kraken Junmar Fajardo dito. Slaughter tapos Kamakahepa. Isa ito kasi sa mga kailangan ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods kung gusto talaga nilang makatungtong ulit ng championship round, dahil hindi rin naman magpapatalo na ulit ang SMB ngayong All Filipino Cup dahil nga sa nangyari sa kanila last season na napakaaga ng kanilang pagbuburakay. Kaya ito pong si Kamakahepa mga kabrods, ang laking tulong nito. Pero ito, syempre nire-reach out na rin ito ng Ginebra at ang agent ni Kamakahepa kung kailan ang kanyang arrival dito sa Pilipinas para nga sa ating pabarating na Rookie Draft 2025, at kung sa ganun magkakaroon sila ng negotiation dito. Wala na silang talo kay Kamakahepa mga brods. Shooting, all around maglaro ito pong si Kamakahepa. Footwork neto sa ilalim, skills neto mga brods, may handles pa nga Grabe, 6'10 na. Kaya kung ito yung mapupunta sa Ginebra, napakalaking tulong talaga at pwede na nilang maniin ang SMB. Ikaw mga brods, Greg Slaughter plus Kamakahepa, ito na ba yung magpipigil kay the Kraken Junmar Fajardo para hindi na sila masuki ng SMB? Kaya komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.